Kamusta mga Epektos? Perf de Castro to at welcome sa Bahay ni Epekto. Andito ako ngayon sa Soy La Musica Production. Soy, camera sumunod ka. Ito si Dominic, ang ating batikang pedalboard builder. Papaset up ako ng analog direct pedal board. At andito yung mga goodies. Planuhin namin ngayon. Tapos hayaan ko siyang i-work ang kanyang magic. So, pakita natin yung ating mga tatrabahuin. Gaano katagal mo na ginagawa to? Simula po 2020. Nice. And then, full-time na pedalboard builder ka? Siguro majority po nung time is sa pedalboard. Pero may sideline din tayo na product photographer, videographer. Sa clients, gano'n din. Kailan ka natutulog? Pag may oras. Hobby na lang yan, hobby. Yun ang hobby ko. Hobby matulog. Okay, so ang basis ng board natin ay ang GC Rockboard. Ito ang kanilang latest na version ng Kirk. Mini version, Kirk Mini, tapos meron ding lalabas na medium. Ang kaibahan ay iba yung layout ng mga butas. So meron ng butas sa gilid para lumabas siya ng kable. Same pa rin, colored wood frames. Tapos, yung mga ins and outs nandito. Madalas ka gumamit ng GC Rockboard, di ba? Yes po. Sikat na yan si Glenn. Big time. Pero, ano yung babaguhin natin dito? Siguro po itong parang extension niya. Ang gagawin natin yung power supply, hardwire na natin dito para bawas connections din. Mas solid na siya. Then ito, I think gagawin natin itong TRS, yung out lalo. Gawin natin mono to kung TRS para dyan yung input ng gitara. And then, dahil sa plano ko with the direct amp, iwan natin tong TRS. Yun ang unang plano. Ngayon, nabanggit na rin ang power supply. Ang power supply natin ay... So, also courtesy of GC Rockboard. GCRockboard.com. Ito ang bagong Walrus Audio Canvas Power. I believe ito yung panglimahan. Kasi mini naman yung board para kasya siya. So, ito yung power supply ng power supply. Dahil maliit yung unit, hindi kasya ang transformer at saka IEC dito. So, may sarili siyang power supply. Para na rin isolated power. So, 24 volts in. 5 yung ating outputs. Yung panlima ay variable voltage. Tapos, maganda rito, 500 milliamperes yung bawat output. So, kahit digital pedals. Yes, kaya po yan. Pero analog ang gagawin natin. So, mas kaya. Overpowered ito. Ano pa ba meron dito? Ito yung ating mga cables. Sige. Ay, sanay na sanay ka mag-unbox nito. Canvas power. Ito yung mga DC cables. IEC para dito, hindi para dyan. At mounting brackets. Pang ano to, sir? Pang pedal train. Grill type siya. Okay. Thank you, GC Rockboard. Yan o. Kung order kayo sa GC Rockboard, use code GCPerf10 for 10% off your entire order. Yan. Kung gusto mag-follow along, order kayo at i-play nyo itong video sa background. Nabanggit ko kanina na analog direct board. So, meaning, hindi tayo gagamit ng IRs, hindi tayo gagamit ng amp modeling, hindi tayo gagamit ng digital cabs. Ang magfa-facilitate nun ay ang bagong Quilter Direct Amp. So basically, pwede nyo isipin to na direct box na merong amp controls. Tapos, ang lahat ng circuitry nito ay analog. Walang digital, walang loading, walang USB port. Dati yung mga analog na amp modeling, Sans amp, di ba? Yes, pero yung Sans amp kahit nakarekta, may pa rin eh. May konting-konti, sir. Oo. Mas okay siya kesa walang treatment, pero hindi pa rin siya yung real thing. I can honestly say that this is as good as the real thing. At maririnig niyo yung demo nito mamayang konti. So ito yung amp controls, treble, middle, bass, meron siyang onboard reverb, master volume, meron siyang pre-boost na pwede mong gamitin either as clean boost or as distortion. Meron 3 voices yan. Flat, merong bright, merong fat for the boost. And then, foot switchable siya. And then, ito yung gain for the amp section. Meron tayong 3 amp types. JMP, which is the Marshall style, AC15, Vox style, and Fend for Fender. Then, meron tayong built-in limiter. Limiter to sa overall output. Hindi siya before the amp. Mamaya pag-usapan natin yan. Ang reverb niya, it can be mono or stereo. Based ito sa New Neighbor technology na reverb.
And then, bukod sa amp type, pwede makapili ng 3 speaker types. Although analog simulations to, hindi to IRs. CL80 type, Celestion 80, V30 type, or Jensen type. And then, pwede mamili ng cab type, closed cab, open back cab, at saka speaker simulator off. Kung gagamitin mo siyang preamp lang into regular guitar amps effects return. So, mararami akong plano dito sa direct amp na to. And finally, siguro ito na lang yung pinaka-bit na digital dito, which is more of a convenience. Meron siyang Bluetooth wireless na input na pwedeng i-on and off. So that way, nakasaksa ka dito, and then i-Bluetooth mo yung phone mo dyan. Pag naka-pair na, pwede mo i-playback yung YouTube backing tracks or whatever, MP3s, at lahat sila lalabas sa output mo, XLR left and right sa house. So if you are a solo performer, or if you are busking, yan, sakto to. Tapos yung ating in and outs, we have a guitar input dito, top mount lahat, effects send, stereo effects return, okay, and then ito yung headphones out. And then kung ayaw mo mag-Bluetooth, ayaw mo talaga ng digital, pwede kang pumasok ng auxiliary in via 1/8 inch cable. Even though pwede na siya na yung amp, meron siyang amp distortion, pag sa board mas maganda, flexible ka, so mag-a-add tayo ng drive. Ito yung magiging bagong signature distortion ko. Actually, signature pedal kasi hindi lang siya distortion. PDC X J-Craft, the DBD. Boss DBD. So, the drive, boost, delay. Okay, so ang section na to, ito yung drive. Ang voicing ng distortion circuit na to is after the red channel of the SD2, which is another pedal na associated sa akin. And then this section is the boost and the delay, roughly patterned after the push delay ng J-Craft. And then also analog itong pedal na to. Okay, so analog delay, analog boost, and analog distortion. Itong boost side, pwede kang mamili between delay only, boost only, or delay plus boost. Yan ang DBD. And then, for modulation, meron akong version 1 ng Walrus Audio Monument. So, analog to na harmonic tremolo. Although, meron digital control yata or whatever. But basically, analog siya. Digital para makapag-tap tempo. Bungi pa rin. Maluwag pa. Dominic, ano yung pinaka-gamit ng genre ng direct boards? Church music? Church. So, para sa mga worship musicians, dadaya tayo ng konti. Kasi, ang problema ng all-analog setup is impedance. Hindi siya, walang line level na analog pedal. So, pag naglagay ka ng analog pedal sa effects send and return, sabog yung tunog. Lahat, carbon copy, electro-harmonics, MXR na analog delays and modulations. Hindi siya pwede dito. Kailangan nasa harap. So, dito lang tayo magdi-digital. This is the New Neighbor Illumine. So, New Neighbor technology. Nandito yung algorithms ng wet pedal plus other algorithms para sa pangkalangitang reverb. Stereo in and out. Pwede kang mag-MIDI via a special 1/8 to 5-pin MIDI breakout cable. And then, meron ding expression pedal input. Although, hindi ko gagamitin yan for that. So, basically, ito yung ilalagay ko sa effects send and return nitong direct amp. So, nakaganyan siya. Effects send and return direct amp, and this will just be for ambience. Ito yung magbibigay ng ating heavenly sounds. So, ayan, pwede na rin. Medyo puno na. Tapos, kung may madagdag akong modulation later on, pwede pa sumingit na isa. Yes. Ay, actually, meron pala ako kailangan isingit na isa. Which is, ito, nakita mo na ba ito? Parang pinost ni Jam yan kanina. So, ito ang bagong pedal line from, na available sa Guitar Pusher. And ito yung Muson Tech. Ito yung shit power. Nice. Pero ang nakakatawa dito, kahit EBS yung pangalan niya, clean boost siya. Which is actually, sinubukan ko kapon, it's a very clean, very hi-fi boost. Oh, nice. 25 dB boost, tapos nun may buffer siya. Okay. So, kung nilagay mo sa effects loop, kaya niya i-handle ang line level, tsaka hindi sasabog yung tunog. And then, ang unity gain nito, nasa, yan, yung sa zero. Okay. So, kahit angat mo lang ng konti yan,
meron ka na kagad boost. Boost na. Okay. So ito ilalagay natin sa within the effects return. Okay. Ngayon, ito yung fun part. Paano natin tetetrisin to? Anong signal chain mo ulit dito, sir? Okay. So, ito before the amps, ito inside the loop. Okay. Yan. Then, ito muna, then this one. Guitar input. Yes. So, input. Pinag-isipan ko pa kung mauuna ito or ito. Kasi harmonic tremolo So, volume, di ba? Baka mas magandang after ng drive. Okay. Pero kasi itong DVD, may boost din siya. Pero mangyayari, boost na yung front nito. Front, yes. Di ba? Kaya kailangan itong shit power para sa overall level boost. Usually naman, sir, yung mga nagpapagawa ng yung gusto nilang nandito sa baba is yung lagi nilang ina-access. Like pedals with top tempo. Okay. Yung madalas nilang i-on-off switch. Okay. Ganun. Tapos usually nandun sa taas, yung mga always on. Always yung on. iiwan na lang nila. Or yung bihira tapakan. Yeah, opo. Okay. So kung gusto mo rin, by signal chain, pwede rin, para madaling matandaan. Pwedeng kung gusto natin, ganyan. Okay din naman. Mas may space siya actually. Okay. Ayan. Pang aesthetics. Okay. Pwede din yan. Pero ito, may top tempo ka, so... pero mas matangkad siya So, okay lang. Okay lang. So, itong direct amp, pwede siya tumira dito dahil yung reverb, hindi ko mapapatayin yan. Effects loop, hindi ko rin papatayin. If ever, dito ko na lang papatayin. Limiter, pwedeng tapakan, pwedeng hindi. Usually, I leave that off. Ito yung medyo baka maging active. Okay. Tapos ang isa ring problema is mas matangkad itong mga to kaysa dito. Kung gusto mo, sir, pwede nating baba to. Ang nakikita kong problema nito is ito. Yeah. Oo nga. Okay. Okay. Isip-isip. Ito yung isa sa ini-enjoy kong gawin pag nagbe-build ng pedal totoo. Ako board. din, sir. Lalo kapag sinabi ng customer na bahala ka na, sir. Sige, masaya to. Yeah. Kasi pwede naman i-assign na lang sa yung layout, tapos aaralin na lang nila kung paano gamitin, di ba? May mga ganyan, sir. May mga ganyang customers na gusto lang magsimula gusto lang bumuo ng board. Sasabihin nila, actually, minsan nagtatanong nga sila, sir, ikaw na rin bahala, basta may distortion, may Sabi ko, hindi yata pwede. Kung ikaw rin mag-design ng pedals? Sabi Oy. ko, sir, tunog mo yan, hindi pwede. Ay, hindi. Wag naman ganun. Wag naman ganun. Sinasabi ko, sir, hanapin mo muna yung gusto mong tunog, saka natin ayusin. Pero, pwede rin ba yung sabihin nila na gusto ko medyo may Marshall distortion, tapos meron akong ambient na tunog, pero hindi ko alam kung anong pedals yung... May suggestions tayo, sir. Pero still, pinupush ko silang i-research pa rin nila on their own. Kasi syempre, mamaya, magsasuggest ako. Pagdating sa kanila, hindi nila gusto. Kasalanan ko. Mahirap yun. Yun lang. Okay. So, kung anong gusto nila, research din. Magandang yun. Pwedeng ganyan? Lahat ng front nandito sa baba? Yes, pwede rin po yan. Kasi itong Illumine, although marami siyang presets, hindi ako magpapalit-palit ng presets. Okay. Because basically, this is an all-in-one board, fairly simple. So hindi ako mag-MIDI, walang ganun. Yung sinasabi ko rin sa customers usually, kapag sa layout, kung ano yung saan sila komportable, anong gusto nila, lalo doon sa mga apakan, silang bahala doon. And then kasi yung signal chain natin, kahit saan mo naman ilagay yan, masusunod pa rin natin ng signal chain So, kung saan sila komportable, kung anong tingin nila maganda para sa kanila, tignan, or madaling tugtugin, doon tayo. Okay. Kasi lahat naman ng wires sa ilalim dadaan so, di ba? Signal chain is okay lang yan. Okay. Kaya nating paikutin. Nangyari na sa iyo na yung bumabalik ka agad yung build kasi pagsubok nila parang, hindi ko alam paano to. Hindi, sir. Ang bumabalik sa akin, nagpapagawa ng isa pa. Yun ang maganda. Yun ang dapat mangyari. Yes, opo. Maganda para sa ating lahat yun. Yes, exactly. Definitely hindi to pwede dito dahil society. Yung tapak. Yeah. Or, gusto mo, sir, meron tayong riser for that. Pwede. Ano yung ginagamit mong... Pedal train. May pedal train din. Kung option yun, aangat siya ng konti. Ganyan. May 1 inch siya. Pwede rin. Baka mas okay yung ganito. Andito yung tap and bypass. Tapos ito, madalas ko rin tugtugin to Tapos ito on-off. So ito rin yung... Ito iniwasan kong tapakan to. Okay. Dahil nag-change siya ng algorithm. Okay. Ganyan na siguro yung pinaka-ideal. Okay. Tingin mo? Pwede naman, sir. Okay yan. No problem tayo. Okay. And then, pinag-usapan natin ito kanina bago tayo nag-film. Ano yung prefer mo?
Velcro o dual lock? Sa akin, kung medyo sure ka na dun sa setup mo, gusto mo medyo clean look, dual lock. Pero mahirap siyang tanggalin. Pag ililipat mo, papalit ka rin ng dual locks. So, hindi siya cost-friendly. Kasi medyo may presyo din siya. Tsaka hindi siya madali sa kamay. Masakit siyang tanggalin. Yeah. Kailangan ng spatula para tanggalin, di ba? Ang gamit ko dyan is yung pry tools pang kotse. Yun. And then, kapag ka-dual lock naman din, isa pa is madali tayong mag-route ng cable sa ilalim ng pedals. Kasi may height. Yes. May, okay. So, mas malinis tignan yung board. Kapag Velcro naman, yun, madali siyang palitan. Kung gusto mong pagpalit-palitin yung arrangement, mas madali. Tsaka, lalagay mo lang minsan, it's done. So, it's fine. Okay na yun. Okay. Dito ba sa Pilipinas, nag-melt yung glue? Depende, sir, sa tawag dito. Kasi pag mainit, di ba? Opo. May mga adhesives ng Velcro na madaling tanggalin. Yung sa pedal train, madaling tanggalin yon. Meron tayong adhesives na nalulusaw, lalo yung, anong tawag nila doon, parang ceramic-based yung adhesive nila eh. So yun, maganda ang dikit, pag tinanggal mo, naiiwan din siya. So, konting linis. Okay. Yan. So, gugon. Ano yung ginagamit mo? Ano lang, sir? Contact cleaner. Okay. Bababad ko lang sa contact cleaner. Pwede pala yun. Kiss-kiss lang. Okay. Then yung mga naiiwang residue, babalikan mo lang ng Velcro. Sasama siya. Ano yung top tip mo para maganda ang dikit ng Velcro sa board? Una, malinis dapat yung surface. So, bago tayo naglalagay ng Velcro or dual locks, nililinisan ko din ng contact cleaner kasi natatanggal yung langis. Kapag alcohol lang siya, hindi natatanggal yung langis yung sa kamay. Naiiwan siya. Doon okay lang. Pero mas malinis ang contact cleaner or ano yung bang ginagamit ng Napta. iba? WD-40 yung gamit. Okay. Tapos yung iba gamit nila is lighter. WD-40 na contact cleaner, hindi yung lubricant. Classic na nakakasira yun. Tatak lang yung WD-40. Yes, WD-40 contact cleaner. Tapos, kunyari, Velcro, pagkalatag natin dyan, nakita ko sa yung video mo dati, pinapainit mo yung Velcro, diba? May heat gun. Para malusaw siya, no? Sa akin ang ginagawa ko, nilalatag ko siya dyan, lalo kapag gantong aluminum. Tapos yung ilalim pinapainit ko ng heat gun. So yung bakal yung mas even pagkakainit niya. Pero ingat din kasi pwedeng malusaw yung coating ng aluminum. So dahan-dahan lang. Kailangan yung para mo siyang pinipintahan. Hindi yung yung nakuha ko yung sa Velcro na with the heat gun. Kasi 'di ba may ibang Velcro pag nakaganito, hindi natatanggal yung kulot. Pag hinit gun mo yan, magre-relax yan eh. Tapos So yung maganda din sa heat gun kasi parang na-activate niya yung adhesive. Yes. Yun yung purpose niya. So kaya ko siya dinidikit muna. Kasi pag pinainitan mo yun, minsan yung iba, hindi na nila mahawakan. Nahihirapan, hindi na pantay, ayaw nang tanggalin, ayaw ayusin. So, nilalatag muna natin siya. Then, yung bakal lang pinaiinitan. Okay, tapos pag uminit na yung bakal, pwede mong galawin ng konti yung Velcro, no? Then, ginagamitan natin siya ng roller. Yung ginagamit nila sa kotse, yung pandikit ng mga badge. Okay. Pang roller para dikit talaga siya. Okay, pro. Ito na yung setup natin. Picture natin para... Okay, POV, Soy La Musica is building your board. Yan. Ito yung isa ko pang gusto itanong sa'yo. Kasi nakikita ko yung mga pictures ng board builds mo. Pag tinatry ko i-apply sa akin, naubusan ako ng pasensya. Pero sobrang linis ng mga routes mo sa ilalim. Opo. Ako, malinis sa harap, pero ayoko pakita yung ilalim. Pero sa iyo lahat Pinterest worthy eh. Salamat po. Oo. Minsan doon ako natatagalan magtrabaho, sir. Lalo kapag paikot-ikot yung signal chain, talagang inuupuan ko siya. Tinitignan ko kung saan pwedeng dumaan na malinis pa rin siya. Pwede mong pagpatungin yung kable, may paraan ba para magkatabi lang sila. So may mga ganung din. Minsan doon tayo nagtatagal. Paano mo dinidecide yung routing nun? Parang mga freeway yung yung routing mo eh. So parang ang inaano ko niyan, sir, di ba? Meron yung mga tawag dito, yung mga adhesives, yung tie mounts. Iniisip ko siya, kapag naglagay ako, gridded na siya. Parang sa utak ko, mukha siyang grid. Okay. Naka-grid yung tie mounts mismo. So parang, pag titignan niyo rin yung mga builds ko, sir, kung ano yung
kung saan nakalagay yung time mount dito, pantay-pantay lahat yan. Kahit may bungi. Yeah. Isang line silang ganun, isang line din silang ganun. Okay. So, para siya naka-grid. Yeah. So, doon ko visualize kung saan dadaan yung kable. Okay. Yun, ganun lang siya. Paano kung bitin? Kuwari ito, you're working with yung pre-made, prefab na Okay. cables. Paano kung bitin? So far, mahahaba talaga yung mga kasama kahit anong power supply, okay naman. Pero kung sakali, gumagawa rin tayo ng custom DC cables. Oh, I see. At another cost. So, bago ko gawin, tatungin muna natin yung customer, sir, kulang or siguro gagawa tayo ng ibang DC cable for this one. Okay lang ba sa'yo? Or gusto mong gawin natin to? Gamitin natin. Tapos meron minsan ito, sobrang haba naman. Tinatanong ko yung customer, gusto mong putulan? Or gusto mong gawa tayo ng bago para ma-preserve mo to? So, ano talaga? Decision. Okay, so gumagawa ka rin ng DC? Yes po. Okay. Actually, doon ako nag-give up. Kasi pag nilayout ko na, tapos biglang sobra to, or to, biglang hindi aabot, punyeta, diretsa ka na lang. Saan papaikutin? Oo, cross ka na lang sa lahat. Ganon din, kapag yung customer ayaw paggalaw yung DC cable, walang medyo mas tatagal ulit tayo konti. Hahanapan ko ulit siya ng para mukhang maganda. Oo. Walang sumasakay na lang bigla. Ayun, so meron na tayong plano. I will leave the rest of the build kay Dominic. Saan kanila mahanap? Ngayon, sa Facebook, sa Instagram, Soyla Musica Productions. Yan. At lahat ng links ilalagay ko sa baba para makapagpagawa din kayo ng magandang board. Yan. Okay, a few days later, andito na tayo, buo na yung board. Thanks, Dominic. So, bagong lahat. Hihi. May amoy sunog ba? Wala naman. wala. Okay. Kasi naka-Walrus Audio canvas tayo eh. So, okay. Dominic, ano yung na-experience mo in building this board? May binigyan ka ba ng sakit na ulo?
Actually, wala naman po. Ano lang siya, fairly simple build din siya kasi una, maliit lang yung board. Ito lang, yung yung right-left niya. Nakakalito yung mono and then Oo, kasi itong quilter at saka itong new neighbor, ang mono nila is right. Usually, ang typical mono output is left. Ang weird din kasi usually, pag tinignan mo dito, yung iba left nandito, di ba? Opo. So, technically, tama sila. Bakit? Depende sa perspective siguro. Kasi pag nakatingin ka, ganito. Pag dito mo tinitingnan, right nga naman ito, di ba? Pag dito ka nakatingin. Opo. Pero pag nakatingin ka sa pedal, yung right nasa left. Baliktad dapat. So tama, left mono pa rin. Anyway, bahala sila. And since same parent company ang New Neighbor at ang Quilter, protocol nila siguro, ganun. So, yun lang. Pinagbaliktad mo lang to, no? Kanina, after. Tapos tinakot ko si Dominic kanina. After niya padala yung buong board, pwede ba natin magdagdag? Hard react. Hindi. Scene zone muna ng ilang minutes. Anyway, so, ito na yung board. Tulad na nabanggit, ang main board ay ang GC Kirk Mini version 2. May napansin ka compared sa lumang Kirk? Opo. Yung sa based dun sa dati, yung mga ano niya, mas malapad. Yung rails. Opo. Tapos lumaki itong, kung tama ang observation ka, parang lumaki itong mga butas. Ito wala ito dati. Gitna lang. Gitna lang. Okay. Oo, wala itong mga nasa gilid. Ito. Yan. Or sa Lian yata yun. Wala yan. Hindi ko sure, pero parang merong mga butas. Hindi, yung... I'll check ko. Anyway, ito yung picture ng lumang Kirk ko. So, ang napansin ko is wala ito. Okay. Gitna lang. Tapos mas malapad yung rails, no? So, mas maraming mounting surface. Pati dito. Mas malapad. So, ngayon, nag-jam ako kanina, nakarekta lahat. Nakarekta sa recorder ni Dominic. Zoom live track, no? Live track. Okay, Zoom live track. Tapos naka-monitor ako sa headrush. Ayun, walang problema. Ang main output ng board is itong XLR outs na to. Since, yes, direct amp siya. And then, nandito na yung... Basically, ito yung amplifier. Amplifier natin. Okay. Then, everything else, ito ay nasa harap ng amp. Ang Walrus Audio Monument version 1 at ang bagong DBD, Drive Boost Delay. Okay, so most of the dirt dito ko kinukuha. And then itong dalawang to nasa loop ng direct amp. Okay, so itong Shit Power clean boost, so for overall level boosts. Tapos noon itong Illumine is yung aking ambient delay and reverb, though mostly reverb siya. Tapos naka-stereo input siya dito para ma-maximize yung stereo capabilities nitong Quilter. Anong napansin mo dito sa Shit Power? Sobrang lakas kahit isang galaw lang na ganon. Nakakagulat siya. Oo, di ba? Yung kanina, yung sa jam pag-apa ko nito, nasa parang 7, 8 o'clock lang siya eh. Bilang ang laki ng talon. Tapos kagabi, nakaganito ka, di ba? Madaling araw, pag test ko, bam! Sorry, neighbors. Gising lahat. Ang isa pang bonus dito sa Quilter, which is nabanggit na rin previously, is itong Bluetooth input niya, wireless Bluetooth input. So kanina sa backing track, pinair ko lang yung phone ko dito sa Bluetooth and then, diretso na yun. Lahat ng tunog, including the backing track, lumalabas sa XLR out. Kung ano yung na-record sa live track kanina, yun na yung mix na yun. Tapos, syempre, kailangan ipakita yung likod. Kasi, ang likod yung binabayaran dito. So, Walrus Audio, Canvas Power, yung 5 output version. Tapos, tinabi yan, oh. Ganda! So, siguradong walang sasabit sa mga wires pag kahit magmamadali kang set up, tear down ng stage. Tapos, ito yung... Okay, ito yung output, no? Yung headphone out. Tama, headphone out, andito. So, kung mag-headphones ako, dito ko na lang isasaksak. And then, kung kailangan kong gamitin to with an actual amp,
pwede ako mag TRS to dual TS cable dito or TRS to TS cable na nakasam, di ba? Pwede rin. And then sasaksak ko na lang siya sa power amp return ng stage, kahit anong stage amp. Tapos syempre papatayin yung cab sim ng Quilter. And then ito na yung magiging preamp ko, and then ibabato na lang yun ng stage amp. Okay. And then ito yung input natin. Ang linis, oh. Ganda eh. Tsaka kahit konti lang yung pedals, yung routing dito sa likod, symmetrical pa rin. Galing eh. Ganda. Tapos ito yung unang picture na pinadala sa akin ni Dominic eh. Kaya talaga, ganda. So, thank you GC Rockboard. Thank you Soy La Musica. Thank you Quilter. Thank you Guitar Pusher para sa Musentech. At saka dito sa DBD. This will be available soon. Kung hindi pa available by the time of this video. Collaboration namin to with J-Craft. Ito pa oh. Yeah. Kitang-kita lahat. Hindi siya kabigatan, ano? Hindi po. Normal lang. Tatakutin ko si Dominic. Kaya yan. Kaya yan. Okay. Approve! Okay, so lahat ng links ni Dominic ilalagay ko sa video description. Lahat ng links sa Quilter, sa New Neighbor, sa Musentech, sa DBD, Guitar Pusher, sa GC Rockboard for the boards, the Walrus audio stuff. Lahat yan nandun sa video description. So, kung gusto niyo ng karagdagang detalye, i-click nyo lang yung mga links na yon. Tapos magpagawa na kayo ng board kay, kay Dominic. Sulit na sulit. Yun. Meron ka pang gusto nyo dagdag? Wala naman. Okay. Oh, tsaka mahinhin siya eh. Shy type. Pero very, 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 very thorough work. Very, ano ba to? Ano ba yung Tagalog word nun? Malinis? Masinop? Masinop, malinis. Oh, kung ano pa may isip nyo, lagay nyo sa comments. Masipag, mabusisi, at Mapuyat. Mapuyat. Okay. Anyway, thanks Dom. Thank you so much. Thank you. Tapos, next time, pagbalik ko dito, papagawa ulit ako. Okay. Cheers guys! Gawin nyo na lahat ng magagandang gawain. Like, share, subscribe. At yeah, kita tayo dito muli. Bye!